Good evening, good morning, good afternoon kung nasan man kayo. Another episode of WizPod. Yes, sir. WizPod episode 11. Sorry. Ang dami na masyado. Nalilito kami sa number of episodes. Pero yan, maganda yung kwentuhan natin yan. Actually, maganda kasi meron tayong mga activities na gagawin. Again, usapang basketball tayo. Kasi syempre, part kami ng community ng basketball dito sa Baguio eh. Ayan, so introduce muna natin. Of course, my co-host, Kevin. What's up? Migs. What's up? Coach Jan. Ang pagbabalik. Again, ang pagbabalik. Coach Jan. Di ba pinag-usapan natin, magkakaroon talaga tayo ng part 2, may invite ulit si Coach Jan. Which is, you know, bitin tayo and behold, nandito nga siya. Nabitin, grabe yun. Kulang. Saka pag-usapang basketball talaga, kulang ang 2 oras. Kulang. So 5 hours. 5 hours. 5 hours to. And Melvin Perez. Yes, sir. Player, coach, businessman, Basketball lover. basketball lover. Saka, yung mga Alaska camp na nangyari before, no? Sama-sama tayo. Mismo. So, siya ang siya ang may hawak nun. Ang ganda nun, no? Hindi, sorry, hindi ako may hawak. Si Coach Benedict ang may hawak. Si Coach Ben ba? Ako yung naglalakad lang. Sige. Pero ang ganda nung Alaska camp doon eh. Ayos yan. Ang laki pa nga ng bayad dati. Bibili ka ng product, diba? Tapos, Hindi, kahit sabi mga coach. First time ko magkaroon ng sahod sa camp na 1,000 per session. Oo, mismo. Anyway, Yeah. yan. So, syempre pag-usapan natin, basketball. Baguio basketball. Baguio basketball, yes. No, Baguio basketball. So, quick warm-up tayo. Kuya Belbs. So, quick warm-up. So, mga fire questions lang tayo. Yeah. Okay, so example ng fire question natin is number 1. Sino nga ba ang all-time best shooter ng Baguio? dami nun. No? Ang dami, no? Ako, isa lang ako. Bias ako, coach. Sino? Try Real Elefante ako. Siyempre. naman. Nagpapadami ng assist mo yun. Oo, alam mo ba, nung meron kaming isang game, naalala ko nun parang NBTC. Nokia pa pangalan nun eh. Nokia. Saka nakakita ng crucial game, 4th quarter, last 2 minutes. Coach Jan, crucial. Lamang kalaban. I think 1.2 points. Tumira ng corner. Ganda nung play eh. So from screen, kay papunta ng... Nag-load. So screen. Gusto po ba yung term na yan, Coach? Ginagamit ko ba yan? So load, screen. So screen siya, naka ball side, screen, sumabay siya sa screen, skip pass, papunta ng load. Pag-receive ng corner, Kuya Melbs, bumato. Crucial pagbato, nag-jogging pabalik. Parang Hindi niya natinig na kung wala pang Steph Curry. Hindi pa masyadong nauuso. Pero from kuha ng bola, okay, pagbato, nakita mo yung confidence level na crucial. Mostly kasi pag crucial, di ba, Kuya Gibbs? Ano yan? Nerves, di ba? Doon ko nakita yung confidence level ng elefante na bumato ng corner. Hindi na tinignan ba? Shooter ka, alam mo na yun. Yung release pa lang sa huling ng bola sa fingertips mo, alam mo yun. Saka, sa bahay nila, kung titignan mo yung bahay nila noon, meron ginawa yung papa niya na court sa likod na parang 11 feet, 12 feet ang taas. Tapos ang bola, saktong-sakto lang. Saktong-sakto. Yung Lobo yung tira ni Buboy, no? Mismo. Lobo. So isipin mo, everyday, doon ka lang bumabato. 12 feet, 11 feet. Hindi, effective yun sa totoo lang. Yung sakto. Kasi may pinapagamit sa amin si Kuya Leo dati, di ba? Yung accurate. Lalagay niya lang dun sa, before practice. Lalagay niya lang dun, tatakpan niya yung ring na magiging sakto lang. So, pag hindi mo pwede siyang ibato, di ba, may mga shooter ngayon, pag binato nila, umaasa lang sila sa lakas. So, tansyahan. Kung linagay mo sila sa labas, masishoot nila yan. Pero, lagay mo nila sa perimeter, wala na. Di ba? So, na yun, yung equipment na yun, pag linagay na gano'n, talagang matagal na pala yung equipment na yun. Oo, hinahanap ko nga ngayon. Ang hirap na. Parang sumasalpak siya sa rim. Tapos, kung yun, diameter, lumiliit yung butas. Tapos, kung matulis yung bato mo, hindi pwede. Kailangan medyo may... Kailangan saktong-sakto talaga. Pero pag tinanggal na yun, bilao na. So, sa akin, talaga, kung ako tatanungin, sa akin, for me personally. Ako sa experience, sa tingin ko sa akin, sa mga napanood ko. Kasi ngayon, they're everywhere. Diba? Everyone shoots threes. Yeah, everyone shoots threes. Everyone shoots. Nung era dati, meron ka isang player sa isang team, isang player sa isang team. Or dalawang player for the whole tournament, di ba?
So, sa akin, si Kuya Lionel Cruz at saka si Kuya Mark Santamaria. Yan. Lionel Cruz? Anong year ba nung Lionel? Lionel Cruz, 95 siya, boys, I think. 95 or 90. kabatch nila Kuya. 94, sorry, 94. 94. So, Kuya Lionel, Kuya Rocky Runyes. So, Rocky Runyes. Kuya Mike, the late Mike Parado. Actually, Kuya Mike Parado, shooter din yun. Kaliwete. Pati yung Kuya George Aglubat. Yun yung batch nila. Pero kung dun sa time namin, kasi during that time, si Kuya Lionel, siya yung may step back eh. Hindi pa kilalang step back dati. Step back 3 yan, step back 3. Kilala siya sa step back 3. Grabe. Step back handles. Oo. So parang crossover basically si Lionel Cruz is off the ball. No. On and off, ano yan? Pwede Point catch guard and siya shoot. eh. Catch and shoot. Tapos lefty. Lefty rin. Pero ang lupit nung ano. Tapos kung titignan mo, parang hindi siya basketball player, pogi siya na, alam mo yan. Na parang hindi, tapos kung maglakad, hindi naman parang basketball player. Hindi yun astang hindi yun astang basketball. Pero Hindi ko pagka kasi alam kung tama yung pinag-uusapan na Lionel Cruz. Pero mataas ba? Hindi. Shoot. Tsaka, hindi siya matangkad. Hindi siya matangkad. 5'8" siguro. Tangkad ko. Baka iba nga yung pinag-uusapan. Iba yung naalala. Pero iba. Iba siya. Iba yun. Para sa akin yun ang tumatak sa akin ng point guard. Yan, point guard na talagang, Kuya Mark Santamaria naman, nung mapapanood ko siya, more on catch and shoot kung makita ko siya. Pero parang siya yun at few years prior. Yeah. Diba? Earlier 90s. Earlier siya than Kuya Lionel. So you think all time? Yeah, if all time for me. Kasi ngayon, sa isang team, sabi mo na, 6 ang nag-shoot ng 3 points. Unlucky, pati sentro. Tapos yung 6 na yun, i-times mo pa kung ilang teams yan. Kung 8 team yan, di times 8. Times 8, nag-shoot ng 3 points. Na magagaling din talagang mag 3 points, di ba? So for their era, kila Kuya Lionel, na for them to be good 3-point shooters, di ba? Na nila, in an era where it's a big man dominated game during that time, di ba? Na na nila na 3 points is for their position is sayang hindi ko napanood si Buboy later on na si Buboy. Hindi ko na napanood nung college after high school, after naglaro sa akin si Buboy sa Pinom Grounds nun. Hindi ko na nasubaybayan yung career niya. Naririnig yun yung time na nakahiwalay ako sa basketball eh. Yung So pero naririnig ko, player ko dati yun. Volleyball yun eh. Diba? Volleyball yun. Spiker yun eh. Taas naman nun. Star player ng volleyball yun. Taas naman nun. Ayan. Ikaw ay Ako naman, pag iniisip ko yung best shooter, yung tipong life on the line, sinong kukunin mo yung na shooter para may baril na nakatutok sa'yo. Actually, Buboy, line na shooter. Pero ako, nakita ko siya sa every level. High school, nag-intrams. Hindi nag-varsity to eh. Pero sa open leagues, kalaban mga visiting teams na galing sa Manila. Team Pacquiao, ganun. Si Jeff Makadaig. Jeff solid. Jeff Makadaig. Grabe yun. Iba yung shooting nun. Grabe. Kahit anong shooting. At hindi mo kang player pa. Hindi mo kang player si Jeff. Oo. At lalo nung long hair siya nun. Naalala ko si Jeff nun. Oo. Hindi lang mo ponytail pa eh. Jeff. Sa minsan, yun nga eh. Minsan, hindi mo alam kung ano siya. Pero pag tumira, okay pa rin naman. Ano naman? Saka ang ganda ng Naka-center pa rin naman. Natural lang. Tsaka super relax. Ang ganda ng release. Ang ganda ng mechanics. Tapos, hindi siya pilit. Parang load siya, hanap ng opening. Pag dumating, release ball, 'di ba? Tapos hanap na naman. Pero nakakita na ako na ilang games ni Jeff na 13 threes, 15 threes na liga, high stakes. Kahit anong punong-puno yung gym, wala lang. Saka nagki-create rin siya eh. Ang isa lang namang parang tinitingnan kong comparison ng Jeff tsaka Buboy, si Buboy talaga nung time na prime niya when it comes to shooting. Ano talaga siya eh? Off the ball. So talagang screen. Naalala ko pa nun si Coach Joel nun eh. Pag nag-dribble si Buboy, sab. Bawal. Oo. So talagang ang trabaho mo, Kuya Mills, pagkuha mo ng bola. Pag-shoot lang. Yung Makadaig kasi, nakita ko na rin siya maglaro eh. Naalala kong Mickey. Parang basta may yun yung team? Oo, may malaking liga dito nun na kasali. Basta, ang ganda kasi ng competition dati eh. Di ba? Talagang mga open talaga.
nakita ko siya nun, ano siya meron siyang shot fake, one dribble po. Meron nga. Di ba? Meron siya mga cross Pag po. pumorma yan, tatalon ka talaga eh. Magko-contest ka talaga. Kailangan hard contest. Kasi it doesn't matter. Doesn't matter sa kanya kung... Titirahan ka. Tapos, pag bringing up yung shooter, kasi meron yung catch and shoot, di ba? Like meron rin yung off the dribble shooters. Off the dribble. So, pag sinabi mo off the dribble, meron akong dalawang naisip na sobrang deadly. So, one is si Christian Galase. The ageless Christian Galase. Hanggang ngayon, nagdadak yun eh. Oh, di ba? No, isang araw lang, nag-warm up. Grabe naman yan. Ilang taon na ba? 42? 40 plus na yun. Nagkakaroon pa ngayon? Hindi, alam ko, mas bata sa akin si Galas eh. Mas bata. Oo, mas bata yata. Talaga? Ang alam ko, mas matanda siya kay Coach Joel. Talaga? Oh, di mas matanda. Magkabatch kayo eh, ni Coach Joel eh. Hindi, mas matanda sa akin isang taon si Joel. So, nasa Okay, 43. Christian, comment ka dito. Hindi, pero iba rin yun. Grabe rin yun. Off the dribble, kahit contested. And si Erwin Calixterio. Off the dribble na 3. Side Na yun, step. quick release ni Erwin. Ang ganda rin talaga. Tsaka mataas ang release ni Erwin. Yung release point niya, sobrang taas. Wala pa ako dito sa Baguio nun. Pero nakalaro ko si Kuya Jeff dati. Nung sa liga sa Engineers Hill. Lakas nga. Galing mag-tres. Matic. Automatic siya Hindi siya physical pero smooth nga eh. Tsaka hindi siya liability on defense. Kahit si Elefante. Kahit maliit, hindi siya liability on defense. Oo, hindi talaga. Talagang ito yung mga athlete na lalo pinag-usapan natin nung kailan, ito yung mga athlete na pag hindi ako nakuha, wala akong pupuntahang iba. Kaya talagang yung very hungry sila dun sa kailangan kong magsipag. Then, nandun pa sila sa era na naiintindihan nila na hindi ka lang sa shooting titignan eh. So, best way to prove yourself sa team, sa coach is to play defense. Yung mga intangibles. Di ba? And then, later on, saka ka na magpakita ng shooting mo. Doon na lang makikita ng coach, ay, hindi lang pala point guard to. Ay, hindi lang pala depensa, shooter pala. Doon nagagamitin. Pero kung shooting lang, alam mo yan, ang daming shooter dyan, ang daming Talagang lumalabas ngayon, Clyril Elefante, Jeff Macadaeg, Santa Maria, Lionel Cruz, mga off-balls natin, mga on-ball, off the dribble. Yan, Galase, sino pa? Erwin Calixterio. No? Next! Okay, puntahan naman natin. Top point guards. All time. Baguio Baguio. Kevin Orduña. Hindi, wag na ako. Hindi Kevin Orduña. Si Kevin naman ako. Sa naabutan ko lang Kasi, syempre, yung kwento ng older generation. Ang dami magaling nung na hindi na natin napanood. Yes. Napanood ko, si Coach Ricky Da Silva. Ay, solid yun. Na mentor ko rin talaga. Kilala ko na yun, coach na, hindi na player. Yun. RP Youth. Siya ba ang RP coach Youth team? Sir Ricky. Yung anong pangalan ng team nila? Jesus Risen Lord ba? Risen Lord? Hindi. Si Coach Leo Arnaiz yun. Si Leo Arnaiz. Okay. Pero si Kuya Ricky, solid yun. And utak. Sobrang utak. Tas physical na hindi. Alam mo yun na... Physical na. Physical na, in the sense na marunong gumamit ng... Masimple pero ang sakit. Alam mo yun? Hindi mo na lang, alam, may tama ka na pala. Hindi mo na pansin na bigyan ka na. Mestizo Calvo. RP team siya. RP team. Former RP team. Nag-champion sila sa Asia rin. Dito sa Baguio. Mas matangkad. Same height. Siguro mas matangkad sa akin konti na or halos pareho ko lang ng height. Na medyo malapad. Ano yun? More on talagang high IQ? Super. Super. Talino na. Super. Pass first? Yes. Pass first. Point guard talaga. And of course, kailangan ko, growing up, yung hero ko sa basketball, si Lionel Cruz talaga. Lionel Cruz. I wanted to be like actually, Lionel pag si Lionel, Maganda yata, lagyan natin yung picture. Kasi iba yung Lionel talaga na anyway, lahat ng pinag-uusapan naman natin, matatag naman natin dito para makilala Maki Mundina. Yan ang matchup naman. Yan ang matchup, Maki Mundina. Yung Maki Mundina, si Raulo maglaro yun eh. Talino nun. Isa ring matalino. Yes. Kung titignan mo sobrang height-wise. Nakalaro mo? Oo. Nasaktan ka? Oo. Meron na, hindi niya na alam tong kwento na to. Kasi sa dami niyang tinira. Hindi niya na alam tong kwento na to.
bola, nag-fumble, kay dive. Yung dive ko, simula nung inattempt ko yung dive hanggang narating ko yung bola, siguro mga 10. Alam mo yung pag sinlomo mo yung papunta ka, Parang yung, ano yun, yung tiger, yung True story. Maraming truth. Kung nanonood ka ng mga open league dati sa Baguio, ano kaya dito? CBL. Naalala mo? Ayun. Meron siyang gano'n, di ba? Meron siyang nandito yung bola. So point guard, di ba? Nasa wing. Nandito yung bantay niya. Sabi niya, pasa mo doon! Pero yung bantay niya nandito. Sinuntok niya. Pero pasa mo doon! Dito, boom, block. Oo. Brother-in-law ni late Ryan Ancheta. Yeah. Yun talaga idol yun. Bumibili kami ng Lions pa ang UB nun. Bibili kami ng ticket. Ano bang liga yan? Baguio Victory ba? Baguio Victory. Parang gano'n. Basta may Bago yun. Lions pa sila. Tapos ang venue sa UB. Mismo. Isa pang naalala ko na-bring up kasi yung si Kuya Maki. Alam mo, isang kinakatakutan ko na player. Si Mike Zulueta. Mike Zulueta. Si Mike. Kuya Mike. Mike, brother. Ako rin. may kwento ako kay Kuya Mike. Liga kami. Friendship Cup pa yata. Naglalaro siya sa Sky Cable. Laban naman Sky Cable. Pagkita ko, kinausap ko talaga. Sabi ko, Kuya, wag mo akong saktan. Hindi pa lagi. Kuya, wag mo akong saktan. Pero mahusay. Husay rin maglaro talaga. Bro, alam mo, may kwento sa amin noon. International yung kalaro nila. Nag-layup yung... Basta may nag-layup. Hindi ko ang Korea, China. Ito yun si UB Gym? Hindi ko alam kung sa UB. Nakalimutan ko na pero kinuwento lang sa amin to noon ni Coach Joel. Pag layup, Coach Jan hinila yung paa. Sa gitna. Para may tumatakbo daw yata. Ito yung magli-layup. Andito si Kuya Mike. Pinasok yung kamay dun, hinila. Alam mo yung paa? Tumama sa ring. So, ulo sa harap talagang nag-dunk yung paa. Grabe naman yun. Kaya kasabayan Kasi pag si Mike. kabatch yun, kayo, di ba? Kami ni Mike ang magkabatch. Grabe Mike, yun. PJ Castillo pa sa PJ UB. Castillo. Coach PJ sa shout out. Thailand yan. Coach PJ, PJ shout out. Castillo yan. Sila Si Coach Joel, si Raul dun. Laro yan. Kasi yun yung era na nakalaki yan eh. Alam Coach Joel, kabatch rin nila, di ba? Joel ahead ng 1 taon sa amin. Pero kabatch ko yan si Mike Zulueta. Actually, kami ni Mike, kainitan kami niyan nung high school. As in, talagang... Dalawang tirong eh. Alam mo yun, siya sa UB, ako sa Boysay. Talagang ano kami yan. Sa lahat ng liga, pag nagkatapat kami, yung yabangan talaga. Iba lang ngayon na tumanda kami na yung kamustahan, brother, ganyan. Yan yung sinasabi ko sa mga players ngayon. Sabi ko, bakit pag ano kayo, make sure na after ng tournament na may nag-gain kayong kaibigan. Kasi hindi nyo alam yung kalaban mo ngayon. Katirahan mo ngayon. Malay mo, in the future, ka-business mo na. Di ba? O kaya, yan yung taong tutulong sa'yo. Ano, stuff. Yan, si Mike. Late ng community eh, no? Late ng community. Although, we had good battles yan, si Mike, kami ni Mike. Ngayon, pag nagkakamusta kami. Kasi, yung brother-in-law niya, best friend ko naman sa Boysay, yung sa volleyball. Sino doon? Si Emerson Montoya. Tama. Silona. Hindi ba sister niya rin yung magaling na basketball player sa SLU? Kung shooter din ang pag-uusapan, aatin ni Mike. Romina. Si Romina Zulueta sa SLU. Baka isa sa pinakamagaling na Solid player yun. Parang si ano of yun, all si- time ng Baguio rin yun. Kung titignan mo dati, para siyang si ano ngayon, si... Caitlin Clark. Oo, parang ganun. Sobrang ano. Pag binigay mo parang siya, pinapanood ang women's basketball para panoorin siya. yung ate ni Mike. Sobrang galing. Pero hindi UB na nanalo nun eh. Pero sobrang galing. Lista mo na pagka tumira. Ano pangalan? Romina. Romina Zulueta. Zulueta. Yan, si Ate Mina. Oh. Ako naman, siguro all-time point guard ko. Na hindi ikaw. Na hindi ako. Pa-humble pa to. Si... Nagsusorry sa sarili niya ngayon yan. Okay lang. Hindi okay lang, Chef. Kailangan yung banggitin mo, hindi kailangan hindi, dapat mas magaling talaga sa'yo, ah. Kailangan, kung hindi, invalid, parang false humility yun. Ito kasi, nakasama ko. Nakasama ko siya, nakita ko siya maglaro, nakita ko siya mag-isip. TY. Ay, oo. Solid yan. Oo. Tyron Mendoza. Tyron Mendoza. Shooter. Kung sa shooter din pag-usapan. Shooter din yun. Ganda rin ng Solid art, yan, ng si art TY. ng Siya yung parang Chris Paul type na hindi ako magsuscore. pero dominate, I can mando-dominate.
Pero kung kailangan mo ako mag-score, Matic sige, na. mag-score ako. Ganun. Nakalaro namin siya December sa Kahit na Taiwan. ngayon. Oo nga eh. Kaya, golf naman na ano yan. Oo, golf na. Ganun na eh. Pero, Nakakausap ko yan pag andito sa Pilipinas. Kasi yung anak ng sister niya, nasa camp. Yan, si Adam. oo, marami naman din talaga. Nanoy. Nanoy, marami. Husay din. Kaso yun nga, mas madali kasi silang salain pagdating sa late, older generation kasi iilan lang sila. Yeah. Ayun, hindi mo si Angelo. Angelo na Cacho. Cacho. Point guard ba yun? Hindi, I mean pag sa shooter. Shooter. Oo, tama. Sean! point guard. Sean, di ba point guard siya? Ang hirap lang kasi ngayon eh. Kasi nga nasa era tayo na. More on position-less basketball kasi. Since na pag-uusapan rin natin yung batch nyo nga, no? Naalala ko lang, hindi masyadong related, no? Pero one of yung strongest batches ng Baguio High School, siguro para sa akin ever, yung UB Red Robins batch na ahead sa inyo ng 1 year. Sino ba yun? 97. 98. 97, 98 nila malakas yan, mga Red Robins. Talagang Christian Robas, Christian Ferrer, Vince Ferraris, si Coach Joel. Ay, Coach Joel ang kilala ko. Si Christian Ferrer, kinuha sa Adamson Falcons. Main player siya for the whole time. Hindi pong Mga Baguio born nung mga... Yun yung bola. Ginaganon yung bola. Point guard to Pero ginaganon yung bola. Binibit-bit. Pero hindi na sila Nagtuloy ng basketball. Ay, hindi ko alam kung nasaan na siya. I think nasa abroad na si... Sa abroad na. Ferrer, parang may nakita ako. Pero naglalaro pa rin. Mahusay pa rin. Anyway, since natakal na natin yan, yung iras-iras na yan, isa sa pinaka-question dyan is, ano ba talaga yung pinaka or mas magandang era when it comes to basketball? I mean, ano yung mas effective? Ano yung mas magandang panoorin? No, is it the modern basketball? Yung napapanood natin ngayon? Or yung old school? May bugbugan. Na physical? Kasi ngayon parang more on high-level skills eh. Compared dati, wala kang makikita masyadong moves, pero you can see the physicality. Parang ganun. So, sa tingin nyo? Sa akin, parang, ewan ko sa social media lang, pero iba kasi ang physicality ngayon sa physicality dati. Oo naman. Di ba? Ngayon, kung nagpo-post up ka before, atras lang. Pero since nabigyan siya ng term na bagbagin mo, ngayon na ginagamit ng mga may buwelo na. Alam mo yun? So, sa akin, kung akong tatanungin, mas gusto ko yung dati, old school basketball. Mas marami siyang more on defense kasi ako eh. Hindi dahil doon ka lumaki Hindi dahil doon ako lumaki. Pero fundamentally speaking, I agree. alam mo yun? Mas fundamentally sound yung players ng Yeah. old generation. Yes. Ikaw ba kayo, Mel? Basic siya. 100%. Pag-uusapan natin doon nung isang araw, di ba? I think ang difference between now, one of the major differences is yung older basketball, you had 5 guys na nag-read talaga. Nagbabasa talaga. Now, everyone plays the same. Tsaka may style talaga. Ngayon, kahit NBA, everyone, di ba? 5 out, everyone plays the same. But I think that in terms of what's nicer to consume na sumabay pa tong generation sa social media, of course, we all like offense. We all like, it's nicer to watch, di ba? In terms of the NBA, in-adjust nila yung rules nila. So it's a more favorable game to their audience around the world. Number 1 lang sa traveling. Ang hirap mo nang tawagan ng traveling ngayon. Hindi mo alam kung dati, ang hirap na i-distinguish. Parang naging discretion pa siya. Correct. Diba? As opposed to having... Interpretation din. Discretion and diba? interpretation. As opposed to having set of rules to follow talaga. No? Insert discretion of the referee. Gugulo lalo. Kasi iba ang discretion ng coach, iba ang discretion ng player, iba ang discretion ng referee. So kung tinawagan, sinunod ng referee discretion niya, away na yan. Di ba? And as a coach, ang hirap na siyang ituro. And then yung... Diba? Other than that, yun, with the rule changes, di ba? Hand-checking. Dati grabe ang grabbing, di ba? Kahit kayo, naabutan nyo yun. Yung generation na... Screen na... Alala ako nun, high school kami, kinalaro namin, ang style kasi parang kakalaruin namin yung mga older batch. Tragis na screen yan, dalawang alam mo yan, yung, parang tumatagos sa likod mo yung screen. Ginagawa pa rin ni Earl yun eh. Earl lang. Nag-i-screen siya, talagang tatalsik ka eh. Grabe yung physicality ng game. Which I think hindi rin naman mahirap
ibalik if ano kasi kailangan, I mean personally as a coach, I believe sa'yo sa Iglesia, pwede niyong ituro yan coaches out there, no, na yung sa defense, you have to make them realize that there's more to contribute in the game. Iba kasi pag hindi ka yun nga sabi ko just this past scrimmage sa cup, sabi ko hindi take turns ang pagtira. Parang pinasa ko sa'yo, libre ka, na-shoot mo. Libre ka na naman. Pero dahil nag-shoot ka na, ako naman. Di ba? Yeah. Wala yun eh. So, sabi ko, ang dami eh. So, kung ako nag-rebound, pinasa ko sa'yo, naka-shoot ka, score ko rin yun eh. Naka-agaw ko, pinasa ko sa'yo, score ko rin yun. So, kailangan i-realize sa kanila yun. Ay, sige, boss. Ako sa sa roles siguro. Kasi yung kung mapapansin mo dati kung point guard ka lang, 'di ba? Parang isipin nyo, John Stockton, 'di ba? Yung Steve Nash. puro pasa lang yung gusto niyang gawin, 'di ba? And then power forward, Rodman, 0 points, defense. 33 rebounds, ng ganun na stats. Hindi mo na ma-achieve yun ngayon. Yung habol ng mga players ngayon. Triple-double. Ako naman, na-appreciate ko yung modern basketball in terms of yung grabe yung in-evolve ng art. 'Di ba? Yung alam mo yung dating layup lang na very basic, ngayon meron na yung mga talagang alam mo yun yung 60 pa nila. yun lang Jelly. yung Jelly. Hindi mo during the past, hindi mo ma-imagine na. Oo. Ma-appreciate mo yung old in terms of yung fundamentals na hindi mo naman kailangan ang daming gawin para makawala sa isang defender, di ba? Like sudden stops, yung mga sudden ng mga change of directions. Yun kasi ang read dati eh. Kaya pag pumunta ako dito, crossover ako. Okay, pag lumapit ka ulit, I can do counter ulit. Ngayon kasi, yung ganun pa rin yung principle, pero ngayon mas finesse. Alam mo yun, yung para bang, shucks, ang galing, paano niya ginawa yun? Di ba yung mga, isipin mo to kay Mel's, Coach Jan, Boss Migs, papunta ka dito, bilang kang sa sidestep papunta doon. Ang layo. Di ba? Hindi ko alam kung anong tawag doon sa move na yun, pero mostly nakikita ko gumagawa niyan. Ngayon, si Sean na ginagawa niya. Claude, Kamit, di ba? Alam mo yung from ito yung ring, papunta ako dyan, bigla ako magsa-sidestep papunta doon. That's done. Tapos babalik ka. Di ba na ang daming step? Euro yun, di ba? Hindi ko alam. May Pinoy step, may Euro, Dami ng klase. Pero kung ako pinapanood ko, pareho diba? Pero parang siguro ang galing. napakaliit lang ng difference nila na iba na yung move. So, ang galing din. Mga nuances lang. Mismo. Ako na-appreciate ko yan, tama yan. Na-appreciate ko. Kasi during our time, kami na yung considered flashy eh. Alam mo na, kami na yung... Kayo lang. Sabihin mo sa amin yung flashy nung time. mga crossover, behind the back, spin move, mga ganyan. Noong time namin, same generation kami, di ba? Pagkalaro nyo boys ay, papunta pa lang ng gym, makita mo na lang sila, talo na kayo. Bakit? Lahat sila. Yun yung hip-hop era. Baggy. Tapos may mga... Lahat sila naka-Jordans na pare-pareho sila. Lahat sila naka-gym bag. Lahat sila yung astang player na parang... Ayun. Hindi, pero sila naman talaga yung talented, yung team to beat naman. Pagdating ng game, naranasan ko matalo sa kanila ng 120. Pasarel. 20? 120 points na lamang. Pasarel. Grabe yun, Hindi pa sila seryoso, sobrang. O, anong school mo nun, Kevs? Ano ba yun? High school versus elementary? Hindi. Legit yun. Ayan, so, paano nga ba nag-evolve kasi ang basketball from Sige, old go lang. papunta ng modern? Kasi may mga players kasi na lumabas na sila na mismo yung nag-change ng game eh. Alam mo yung mga game changers? Yeah. Sabihin na natin yung era ni Michael Jordan, di ba? May mga set of rules. And then dumating yung LeBron James or yung Kobe. Di ba? Pagdating ng LeBron James, yung mga bagong moves na naman lumabas from, di ba yung mga pro hop? Yeah. Di ba? Parang nagkaroon ulit sila ng bagong rule para doon kasi parang cheat code eh. Di ba? So, isang point yon, and then yung physicality. So, all in all, paano ba nag-evolve yung basketball from old papunta nung pinapanood natin ngayon sa tingin mo? Sige, I think that kung basing on yung rule changes nga, diba? And I think we can look in the history of basketball, no? And there are maybe two that I can really say changed the game. The first one, changed the game, how the game is played, how the game is officiated, and how you
strategize. I think one of the major ones is Shaq. Teams would build their rosters. Some teams would have 4 centers back then. Ngayon, wala nang, minsan isa na nga lang eh. Minsan wala nga eh. Diba? Meron man, hindi pa dominating. The physicality changed because of what they do to Shaq. Diba may haka-Shaq nga, pinalitan nila yung rule na bawal sa last 2 minutes or parang gano'n na mag-haka-Shaq. But also, in terms of kung anong inaalaw nila. Kasi dati, talagang grabe yung physicality. And then after Shaq, I would think na the next is the obvious one is Steph Curry changed the game. More than anyone. And then it's just been, yun na lang, from people taking threes and all that, na usher in yung analytics era eh. I think it used to be an intangibles era that became a stat-based, analytics-based era, and that's what we have now. So, and then along with Steph, na-usher in rin yung skills trainers. And that's, dito nanggaling lahat ng, so we have yung J-Lo Ball, we have yung Drew Hanlons of the world. We have all of these guys who really took creativity, I guess, to the next level. And that's the product we have today. Everyone has their skills trainers, everyone has all of this. Everyone has to know all the skill sets. Hindi katulad dati pagka pag sentro ka. Footwork sa post-up, ganyan. Hindi, ganyan kailangan. Pag sentro, marunong ka na rin mag-dribble. Marunong ka na ganito, marunong shoot sa labas. Taking to consideration yung sinabi mo kanina na Shaq to LeBron from Jordan to LeBron to the Steph Curry. I think ang pinaka-main, if anything, for me, doon sa sinabi mo, ang nakalimutan is yung sila Iverson. Oo, tama. Actually, tama. Diba? Kasi during that time, although merong Isaiah Thomas, okay, nandun na tayo. Pero dominated pa rin ng sentro eh. Diba? Tapos in between, Shaq, andyan na papasok na yung sila Stephon Marbury. Tama. Diba? Iverson. Sobrang ganda ng point mo. Na nagiging na yung point guard. Mas nabigay na sa kanila yung role na magbuhat ng team. Kung ipapatayin mo yung game ng mga sumunod like LeBron James, mas naka-lean siya towards yung laro ng mga point guards. Tama. Di ba? Kasi mas flashy. Di ba? Better product. And then, for the smaller guys coming in, sila Kyrie Irving, Steph Curry, yung mga yan, nag-evolve na yung movement. From simple crossover to, di ba, yung mga moves nila ngayon na hindi mo na nga masabi kung anong klase. Di ba? May iba-ibang tawag sila. Yeah, so yun, I think the evolution na nag-start na I think you're right. Mapunta siya sa... I sort of missed that. Mapunta siya dun sa part na mas malaki na ang role ng guards. Correct. Towards carrying... It used to be a post-up game. Yeah. Pero to his point, no, I think yung generation na yun, ang golden age of point guards. Yeah. Today, grabe yung talent nung time na yun. So yung Iverson and Marbury na mention niya. Pero doon na dumating yung Jason Williams. Yan. So yung Gilbert Arenas, yung Baron Davis, Steve Francis. Rafer Alston, di ba? Playground legends to the end. Sobrang talented nung generation na yun. Baron Davis, ang dami. Idol ko, Stephon Marbury. Si Mighty Mouse, si... Jimmy Alapag. Hindi si Mighty Mouse. Damon Stoudemire. Pero dami rin. Van Exel. Nakita niyo highlights ni Nick Van Exel? Grabe. Yung mga yan, nag-uumpisa na yan. Nasa point guard na sila na, kumbaga, nagsi-step out na sila from the traditional point guard na set ng play and pass and to the bigs. Creativity na talaga. Dito sa Baguio ba, nakita natin yung kung paano nag-evolve yun? Meron pa tayong big man na dominating talaga dito? Sa ngayon, noon. I think so. Dito sa Baguio. Yung mga older generations, early 90s, marami. Early 90s. Pero later on, ang pinaka kung pag-usapan is post-up big na I think would be in this generation pa na dito sa Baguio. Ewan ko, naging ka-teammate mo ba yan? Si Abo. Daniel laban na sa MP Bell ngayon. Oo, nasa MP. Pero kung titignan mo, post-up talaga siya. Post-up perimeter basketball. Yung galawan na yung atras, then post-up. Typical. Siya lang nakita ko sa lahat ng mga bigs ngayon na siya lang pero talaga. before ba, sino ba?
Like a true big. Yeah. Atong Carino. Hindi ko rin na ano si Atong. Na pwedeng maging relevant sa game today. Ang sinasabi mo, no? Oo. Pero kung sa dating generation, alas lahat yan. Hindi kasi true big si Kuya Ramon Chito Estigoy. Hindi. 6'3", 6'4", wingspan ng 6'9" na wingspan, 1, 2, 3, 4, 5 ang laro. During Pero yung mga Shaquille O'Neal type Wala. sa Baguio na. Sammy Ayudeli. Si ano? Si Sammy. Kasi Pero hindi undersized naman, undersized pa rin pagdating ng Manila. Doon na pumasok, if Baguio ang pag-uusapan, doon na kasi papasok yung, kulang talaga tayo sa height. So, kung nagpunta ako sa Manila, babalik ako ng Baguio, ang i-advise ko sa mga bigs natin would be, tuto kayo mag-dribble para kung gusto niyo magpunta ng Manila, pwede kayong bumaba ng ibang position. Ibang position. Pa lang, no? For context, no? Si Kuya John, high school, 4'5", college, point guard. Point guard. Ganun. Grabe. Tama, yung sa height na lang din. Pero meron... Si ano, yung player natin sa Wizworks, si Katakutan, yung nag-season MVP nung last Big man na din. liga. Hindi ba siya big man dayo? siya eh. Hindi ba siya dayo? Hindi, taga ano siya, Itogon. Yun nga lang, hindi siya naglaro sa collegiate level, ganun. Pero ligang labas, talagang in demand Kasi siya nung time ko, talagang parang guards na. Parang never kong inabutan yung era na meron akong go-to big. Talaga. Alam mo yun na, kahit nung nag-college na ako, wala akong go-to big eh. So parang, ang system nun is run. Wala masyadong bigs. Oo, mismo. So, hindi ko alam kung parang nung time na yun, parang sa Baguio, dahil nga since yung factor ng height din, wala talagang magdo-dominate na talagang true big. Wala. Parang na siya eh, game na siya ng guards talaga dito sa Baguio. Kasi wala naman talagang, as in, yung pag pumoste talagang ido-dominate niya ng solid. Si ano, di ba? Julius Castillo ba? Julius. Si Julius. During our time, post-up siya. Pero hindi na rin siya nung nag-college. May kasing laki na rin siya. Nung high school. Lumiit kasi si Julius nung college. Dominant. Kung height, tapos punta siya ng BL na Nandun sila. Siguro nasa 4 na siya. Nandun sila Kuya Obet Hiron. Obet Hiron. Si Obet. Pero yung mga early 90s, meron tayong dominant big men. Naglalaro sa BCF back then. UC ngayon, di ba? Melvin Mamaklay. Hindi ko nakilala yun. Laro, kinuha sa UE. Actually, Big iba? big. Yeah. Big 6'4", no? Tangga din. Si Tristan Codamon, 6'5", 6'4", 6'5", kinuha sa Adamson din. So, yun. Si Tristan ko Si Japet ba? Big naman yung okay. Hindi rin eh. Hindi rin ba? Japet. Ang Pumuposte laro kasi rin ni siya eh. Japet, more on nasa 13. Oo, Which naging advantage sa kanya nung nagpunta siya sa Manila. Pero, I think, doon sa highlight yung nakita ko, nasa 3 ang... Tsaka nakita mo rin, parang Von Chavez. Von Chavez. Teammate niya nung high school. Teammate ko nung high school. Maliit na big. Nung high school, tunog yung pangalan niya, dinodominate niya, kaya niya eh. Pero ang problema, pagdating niya ng college, parang kino-convert siya ng point guard, doon na siya nagkaroon ng problema. 5'8" lang siya, di ba? Kahit ko lang halos yun, 5'8", 5'9". Doon ka talaga na kailangan mo mag-dribble. Tama. Kasi pagdating sa Manila, yung kahit mo, point guard lang nila yan. Tama. Yes. Si Raymart ba? Wala, point guard yun. Alam mo, nag-Manila yun, point guard yun. Point Raymart guard siya. Makadaeg. Oo. Yun bunso nila. Tapos dito, sentro siya. Point guard yun. 6'1"? Si Raymond? 6'1" ba? Oh, mga ganun, 6. Pero poste-poste yan laro niya, di ba? Oo, posted eh. Ito, magandang question to. Speaking of eras, who represents each era best in Baguio? When you say era, what are you referring Lagyan to? natin ng year. I-bracket natin na yung Jordan era. Or since ito na yung era, etong sa'yo, yung era mo, magkapares ba kayo ng era? 1 year difference lang kami. O yun, tapos yung sa'yo, boomer ka, di ba? Gago. Tapos yung sa'yo, and then, Pareho tayong millennial. Tatlong millennial. taon Then lang yung tinitignan pagitan natin. ngayon. Yung sa inyo ba? Sa amin? Sinong pinaka, pag sinabi mong sa era nyo, ito yung Michael Jordan ng era nyo? Kasi, may Outside, I mean... Dito, Baguio lang. Baguio lang. Pero kasi, when we talk about our era, ako ang mga idol namin nung era namin, ang older. Yeah, oo. 'Di ba? Hindi yun, kasi kung current pa kami, naglalaro pa kami with them. So parang, hindi na, parang they are our counterparts, not our heroes.
Okay, so yun na lang. Ibahin natin. Sino yung hero nyo nung era nyo? Hero. Ako, Lionel Cruz. Lionel Cruz talaga. Oo, yung mga tipong, alam mo, kokopyahin mo yung galaw. Era na yan. Up until era ng 97, sila Santa Maria, Cesar, Archie Castillo. Magkapatid yan, Yung mga yan. Balares, yung mga time na nila. Malakas din, From 97, tapos 94 to 97 ang akin. Yan yung mga idol mo. Yan ang mga idol ko. Kasi pagdating sa 98, 99, counterpart mo na at saka pagdating sa akin, ano ko na yan, kompetensya ko na yan. So hindi mo ina-idol yun Hindi ko kasi na competitive ka na tao. Pero kung ikaw, titignan mo, dun sa mga nakalaro mo, sino sa tingin mo dun yung, ito solid to? Sa akin, sa ano ako, sa 99 ako. Kasi during my time, yun yung Golden Age of Boys side. yeah, boys ako. Kumbaga, na-maintain pa yung ano ng boys ay doon ng glory days. Sobrang lakas ng 99? 99. Kuya Paul? No. Hindi yata siya nakuha. Or hindi pa siya naglalaro masyado. Si Paul is 98. Hindi pa naglalaro masyado. Naglalaro siya sa intrams ng school pero hindi pa siya sa In 99, arguably the strongest batch. one of Sino dun yung parang sabi mo ng pinaka-top? Si Kuya Vic. Banal. Banal. Brian. Nagtatriathlon na siya ngayon. Brian yung kasama mo sa Hope, yung sa Hope Dreams mo, coach? Si JR. Si Calara? Si Calara kasi after, ano na siya 03 si JR. 03 siya So, 03 si JR. medyo, So, nung umalis kasi ako, nung nag-graduate kasi ako ng boys, hindi na ako alam mo yun, mas na ako nakatutok pataas. Hindi na ako tumitingin. Mayabang din ako nun. Di ba? Competitive ka eh, di ba? Gano'n kasi si boys Kumbaga, kung ako 2000, kaaway kami ng 2001. Gano'n yun. Kung ako, 2000, kumbaga, ang dalawang karibal ko would be 99 and 2001. Trying to prove something sa 2009, ay sa 99, and ayaw ko masapawan ako ng 90. Mga younger. Ganun yun sa... But I think, like, during our era, yung time namin, siguro, when we were really playing, I think the player that really defined that era naman is Erwin Calixterio. Si Erwin. Yes. Everyone knew who Si Erwin Erwin, Calixterio was. Everyone wanted kay Erwin, parang... Everyone wanted to... Parang mas see TV si Erwin, kumbaga. Sobrang Tsaka dami. naging idol ko. Sabi ko nga nun, bumibili kami ng tickets. Dalawa kasi ang hero sa akin. Nung era ko. Number 1, Ryan Ancheta. Sorry. Kaya nung nawala si Kuya Ryan, napanood ko si Kuya Erwin na Calixterio. So sila yung parang gusto kong gayahin. Kung grabe lumipad si Erwin nung bata-bata siya, mas grabe lumipad si Kuya Ryan. Kasi magkabatch sila ni Kuya Ben, di ba? Si Ben sa Erwin. Pero si Kuya Ben nun, hindi pa... Si Kuya Ryan dumadakdak sa game. Dinadakdakan ka sa game. Meron akong napanood na game nun sa UB. Hindi ko maalala kung sa UB to. Binato niya yung bola. Kaya naghubad siya. Alam mo yung hinubad niya yung jersey sa kanya sinalpak. Solid, Siguro kung buhay pa si Kuya Ryan, very successful PBA player yun, no? Nag-PBA ata si Kuya Ryan? Hindi. Pero di ba nung time nila, time kasi na yun. Hindi, medyo pumasok na kasi yung Lions. So nakakalaro nila di ba? He has the talent. 6'1"? 6'1", 6 flat, 6'1". Ano nangyari ba sa kanya? Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang alam ko nagkaroon ng incident sa Mabini, no? Na stab siya. Next tayo. Next sa pag-usapan natin, Pete, ito maganda to. Ito controversial to. Player comparison, Baguio. Kaya meron tayong mga nilist na mga names dito. Simulan na natin siguro sa yung pinaka-old mo na. Kaibigan natin itong mga to. Benedict Fernandez versus Erwin Calixterio. Sa tingin nyo, sa dalawang yun, sino yung pinaka-nag-dominate sa posisyon nila? Wing. Sa high school, kung sa high school titignan, si Ben. Kasi later on na si Erwin talagang nag-peak . So, si Ben, kung titignan mo talaga, comparison na sa akin . Kasi palagi akong tinatanong ng mga kasama namin. Kasi si Ben, naka-teammate kaya nung high school . Tapos si Erwin, later on na sa mga ligang Although nakikita ko si Erwin since bata yan, harang ng Victoria Village. Batang port yan . Harang ng Victoria Village. So,
for me, si Ben, pagkaiba kasi sila ng game eh. Erwin is explosive. Explosive yan si Erwin. Pagka nakabuelo na yan, ang hirap ng pigilan yan. Tapos matalino pa. Matalino rin siya. Kaya niyang hanapin yung libre. Erwin. Oo. Tapos, yun nga, explosive kasi. Si Ben is more on diskarte. Diba? Parang kung titignan mo kay Ben, meron siyang acceleration, deceleration. Pero yung acceleration niya, hindi bilis ni Erwin. So, kayang gamitin ni Ben yung katawan niyang pangharang in the sense na mahirap siyang depensahan. Siguro, something he learned sa PBA siguro. Sa level na ano. Pero, since bata si Ben, matalinong maglaro. So, kung papapiliin ka, kunyari, Grabe yung tanong tapos, isa na lang yung, kumbaga, meron kang first pick. First pick. Sino sa tingin mo doon? Benedict Fernandez, Prime? Erwin Calixterio, Prime? Sa akin, mas gusto ko si Erwin. Kasi tatapon ko na lang yung bola, buliin eh. Hindi na magagawin ni Ben yun eh. So, ang tanong ko, Erwin Calixterio, franchise player, ibibuild mo yung team mo around sa kanya? Ito sa akin, ito opinion ko ever since, no? Both of them went to Manila at the same time. Si Ben yung nag-succeed. If basketball term to si Ben yung nag-succeed. Kasi, mas disiplinado si Ben. Ganun lang yun. Disiplinado si Ben during that time na nasa Manila sila. Nagka-training ko pa yan sa SLU si Erwin at si Ben. During that time, if discipline ang pag-uusapan, mas disiplinado si Ben. Pero skill-wise, mas magaling si Erwin. Okay? So, for young players out there, di ba? Gusto nyo may marating na mas malayo sa disiplina. Ikaw kayo, Mebs. Ako, nakasama ko talaga sila. Naka-teammate mo si Streetball, di ba? Everywhere, Yeah. Intrams. Ay, oo pala. Intrams. Heartbreak namin sa Intrams. Grabe sila sa Intrams nun. Sa SLU. Anong batch? Ano kayo? 0203. Anong course? CICS. CICS, So, Intrams, kasama ko sila, Streetball, National Finals. Hanggat sa nag-Manila kaming sabay nung 03. So, sila sa FEU, ako sa Lasal. Sa akin, agree ako with all the points raised by Coach John, no? Pero, if I had to pick one, iba yung To your point, if I had to build around one player, like first pick to build a franchise, maybe Erwin. Erwin, because mas marami nga siyang yung raw talent ni Erwin, grabe. Mas talaga. Pero if I have a team, I would take Ben. Bakit? Tulad nga ng sinabi ni yung track record ni Ben mas proven. Yung level of competition, hindi, yung level of unfair comparison siguro. Yeah, very unfair. Kasi we wouldn't have known. I would watch their games in Manila. I can tell you stories of how good Erwin was playing with. Si Erwin was playing alongside, kilala niyo si Jonas Villanueva? Nag-PBA rin yun, di ba? Yes. So, balik ako kay Ben, no? He was successful in every level. So, nag-FEU siya. Hindi siya bangko sa FEU. Key player in a championship team with that featured wings like RJ Rizada. Sabi ba niya si Archie Reyes doon? 1 year, I think. Ay, si Archie, ba't di natin ilagay dyan? Solid. RJ Rizada, Jeff Chan. Were on those teams, but Ben had his minutes. Ben was the primary defensive stopper. Nag-move on sa ABL sa San Miguel Patriots yata. I think San Miguel. Gamit na gamit si Ben. Last 5 siya, di ba? Nung nag-PBA siya, sa start, gamit rin si Ben. And I really believe that kung pupunta si Ben sa team na Alaska siya last team niya. Kung pumunta siya sa team na mas systematic, like maybe yung Tim Cone coach na team, bagay na laro niya yun But I would also take Ben because of other than yung shooting, yung defense rin. I still believe defense really wins championships. Si Erwin is maybe the biggest shoulda, woulda, coulda ever. Might be the biggest of ever. Na shoulda, woulda, coulda out of Baguio. Sama ka rin doon. Tapat lang tayo, bro. Diba? Mismo. Pero, quick kwento, Erwin, di ko alam kung pwede ko ito ikwento. Bumuwi siya ng FEU, umuwi ng Baguio. Dahil, I can't say this on Pero sabay na sila andun na si Kuya Ben din. Nandun na. Naiwan lang si Ben. Nandun na. Si Coach Glenn Capasio at si Coach Bert Flores, yung head coach, and nila. Tumatawag sa amin sa Tea House dati, di ba? Tumatawag sa amin, pinapabalik siya. Ito na ba yung reason behind?
Hindi ko sasabihin yun. Pero ito na yung kwentong yun. Kumbaga, ito na yung... Tumatawag because they really, really wanted Erwin. Galing si Erwin eh. Ang galing. Tsaka, kung nakita nyo yung mga laro nila sa Manila, sobrang dominante na. Team B pa lang sila. Tapos pag nagsama pa silang dalawa, alam mo yun, may tumatakbo, tapos may isang madiskarte, may isang talagang raw force. Kung sasabihin mo si Erwin, force with talent. Force of nature, no? Force of nature talaga. Actually, up until yung after the pandemic na mga open, nakakasabay pa rin si Erwin. Same game, hindi lang tumatakbo masyado, pero same Ngayon, finocus niya yung discipline niya sa ibang sport, pero at least kahit pa paano, discipline. Di ba for a time siya si Disciplined Erwin? Discipline Erwin, solid. Yung nag-change siya ng yun na yata yung nagko-crossfit. Yun na yata yung nagko-crossfit siya na nito. Mismo. So, Kuya Melbs, Benedict ka. Benedict ako. Okay. Ikaw, nabutan mo ba sila? Si Kuya Erwin, napanood ko naman siya maglaro. Ako rin hindi ako makakomment kasi hindi ko nakita yung laro ni Kuya Ben. Oo. Ako rin hindi ko nakita. Actually, ibang-iba yung laro ni Ben after ng PBA. Yung talino niya, dagdagan mo na lang ng gulang, parang gano'n. Grabe. Kasi dati talino lang. Grabe na yung diskarte ni Ben eh. Ngayon, dagdagan mo na ng PBA gulang. I mean, pro gulang. Makikita mo na yung galaw niya na, ito nag-pro. Alam mo na nag-pro. Ako may kwento rin ako kay Ben. Sorry singit ko lang. Sige lang. Ang dami nagsasabi na si Ben parang 3&D lang, di ba? 3&D shooting. Pero may time na, nung kasagsagan nila Manny Pacquiao dito sa Baguio, may mga games ng Manny Pacquiao versus kung sino-sinong teams dito. Nung time na yun, T-House, no? So si Senator Manny, no, nagdadala siya ng kung sino-sino galing sa kung saan na Arvin Santos. Yeah, may time na may Belga Santos, pero itong particular na to, I think yung mga ibang MP Warriors, I remember kinuha na niya si Alfie Grijaldo ng former NU. Solid rin talaga. Kalaban nila T-House. Ang players ng T-House nung time na yon, si Yen Campos, Sangyen Campos. Isa pa pala yun. Solid din yun. Solid yun. And yun yung mga playground legend natin, no? And kinuha si Ben. Hindi na siya player, pero kinuha siya para may panglaban lang. Nakita ko kay Ben nung time na yun parang, yun sinasabi mo, lahat na natutunan niya, sa lahat ng linaruan niya, sobrang dominant, kahit offensively, hindi nila mabantayan. Never kong nakita si Ben as an offensive player. Depensa lang siya yung buwabantay kay Joseph Yo, di ba, mga ganun. Pero, nung time na yon 45 points, na natapilok lang talaga siya nun. May tanong ako, bakit hindi natin... Di ba taga Baguio naman si Kramer? Oo. Baguio din yun. Baguio din si Kramer. Big man pala, pero kasi late bloomer kasi si Dog Kramer. Si Dog, so O2 siya, no? O2 nag-graduate. ba siya nag-graduate? Batch din nila O2 nag-graduate. O2 na siya nag-graduate. Kasi sa recent board, may pacing. So, I think si Dog, I think even he will admit naman na nung Baguio time, hindi siya ganun walang 6'3", 6'4" nung time niya. Even nung napunta siya ng Ateneo, first year, I think hindi siya sobrang gamit. But he really disciplined himself and worked on his body to what he is today. So if you ask me, honestly, I think that all things considered, no, there have been maybe 6 players, I may be wrong, in the history ng Baguio na nakapag-Manila. I think the Dog is the most successful. May levels to everything. He would regard imports. I don't know how many championships he's won. But really, yun talagang household name kahit sa PBA. For his role, 15 to 18 foot jumper, rebound, and defense. Pero he played how many years in the PBA na talagang starter and rotation player. I don't think that can be said ng kahit kanino na galing dito with sila Sir June Marzan, Jessica Banay, Anthony De La Serna, Ben, Kenneth Igalo, gamit rin. But I think Dog really yung sets is a kung different... illustrious career talaga ang pag-uusapan na yung haba ng karera until now. Nakatulong din kay Douglas yung yung marketability. Oo. Nakatulong din. Pero pag titignan mo yung transformation niya from playing dito sa Baguio to yung siya ngayon or during his time in Manila, in Ateneo pa lang tapos nag-PBA.
Talagang... Tsaka hindi larong mayaman, hindi larong gwapo. Dirty work. Dirty work. Oo. Tsaka grabe yung transformation ng katawan niya. Payatot naman. Sobra, di ba? Inuurong niya, di ba? Pero solid yung ginawa niya sa katawan niya. Makikita mo na. Talagang discipline na rin talaga. Hard work talaga. Hard work din. So shoutout sa dalawa, no? Kuya Erwin, Kuya Ben, no? Talagang mga very very great basketball players. Sayang no hindi napanood ng mga era. Sayang hindi. FM. Sayang, talagang suda-wuda-kuda. Ayan, so next era ngayon. Ito, tingin ko maraming mag-agree and disagree. Maraming makaka-relate. Maraming makaka-relate. Sort of guards no ng era ngayon. Sabi siguro nung mga nanonood, sino ba pinag-uusapan mga to? Hindi sila makarelate eh. Ito, makaka-relate kayo dito. Makaka-relate kayo dito. So, Claude Camit. No, Claude Camit. Alam mo naman, kilala natin. Oo. And then, Sean Nakisay. Napanood natin itong lahat. Napanood nyo itong lahat ng laro. No, prime. In their primes. Actually, hindi pa nga siguro nila prime ngayon kasi bata pa sila. Hindi pa. Pero nakita natin yung laro nila kung paano sila maglaro. Nakita natin yung potential ng dalawa. Sino sa dalawa yung parang when it comes to best all-around guard? Sinong pipiliin mo? Ikaw, boss? Ako, nakalaro ko naman na silang pareho. Nakakampi at nakalaban. Pero para sa akin, si Sean. So, para sa akin syempre, no disrespect kay Claude. Solid siya. Nasa MPBL pa, di ba? Pero kasi, if I will build a team around a player, I will build it around Sean. Kasi, yung passing ability niya, iba. Yung Sean, natanggalin mo yung biso. No? Ensayo. Yun ang actually, Pero yung passing ability niya, meron yung actually, IQ matalino niya. silang dalawa eh. Tinitignan ko rin kahit si Claude eh. Actually, si Claude, bibilangin mo yung moves towards the basket, attacking skills niya. Ang dami. Ang dami kay Claude eh. Si Sean, actually, bilib ako sa perimeter game ni Sean at saka yung outside shooting. And yung, kung may lamang siya kay Claude, na hindi ko pa nakita kay Claude, is yung clutch ni... Grabe yan, Sean. Grabe yan. Clutch ni Sean talaga. Championship clinching dagger, di ba? Talagang, diba, parang, yung 3 seconds niya, parang may 5 minutes pa eh. Ganon. Pero all on the line, no? Sa scoring, si Claude. Pero kasi, Explosive yun. ang maganda kay Sean, he creates space for his teammates eh. Talagang nakikita niya kung sino nasa loob, nakikita niya kung sino papasahan sa labas. Diba nga, bigyan mo ng shooter si Sean, bigyan mo ng isang shooter, bigyan mo ng isang big man. Okay na siya eh. Okay na yun. And kung pagtitignan mo, kagaya mo nga sinabi mo kanina kung may ensayo, di ba? Which I think lamang na lamang kasi nakikita ko tong si Claude talagang buhay basketball. Correct. Buhay basketball. Alam mo yun? And in terms of yun nga, sabi ko kanina sa clutch, kay Claude kasi, he'll pile it up the whole game. Correct. Alam mo yun? Gagawin niya na lahat during the whole game. Kumbaga, score, ganyan. Kaya siguro hindi ko pa nakita yung clutch. Niya kasi, andun na yun eh. Tatampakan niya eh. Oo, diba? Kasi 164 points. Actually, hindi ko naman kinakausap si Claude, pero bilib na bilib ako sa kanya to the point na chinat ko siya. Nung, I don't know kung naalala niya, chinat ko siya, sabi ko, brother, maliit na ang Baguio sa'yo. Maliit ng Baguio sa'yo. Ano na? Yung parang mag-score ka ng ganong kalaki. Doon ka na sa wala, there's nothing for you here. So Wala which is, papatunayan. wala ka na kailangan patunayan dito. Which I think, naswertehan lang din nung timing na nag-MPBL siya. Which is a good thing for him. Alam mo yan? And he's excelling. And he's excelling. Yun ang He's making a name for himself, yeah. And the good thing about Claude is, he went through the process ulit. Di ba? Hindi naman siya nagagamit the first game sa MPBL. And he seems like he's humble enough to want to absorb, to learn, to... Yeah. Nakikita ko yun, titignan ko, syempre magpo-post sila, highlight ilang minutes, di ba? Na ilang minutes ang linaro niya until he earned his minutes again. So from here, nababad siya, he took, nakuha niya yung talino, the process na, okay, back to zero tayo. Pero I'll stick to the program. You know what, when you see Claude play here in Baguio, parang yun yung sinasabi nila, the game has really slowed down for him. Parang slow motion lahat and he's going his full speed. No? But Claude is beautiful to watch. He's a highlight. Highlight, and maganda siyang panoorin. But
I think what differentiates them, na-mention mo yung clutch gene ni Sean. Sean really impacts winning. Yun naman nakikita ko. He really, really impacts winning. It might be the roles that they've been given also. But kasi si Claude is someone you set up, diba? Or you give the ball to score. But in the end of the game, Sean has the ball in his hands. Everyone knows that it has to be. Kung ikaw yung coaching against Sean, manginginig ka kung naghahawak ni Sean yung bola. Whether, kahit hindi siya yung tumira, just the decision making, the reads, yun. Naalala ko yun, no? Na-steal yung bola, di ba? Yung game natin, championship, na-steal yung bola. Hinabol ni Sean. Hindi lang sa offense yung clutch, pati sa depensa. Di ba? Behind the line, tawag dito, chase down block. Impacts. Dapat nakalamang na sa amin, ha? Impacts winning talaga. So, yung ano niya. And yun nga, I've seen Sean with a stat line of 12 points, 4 rebounds, 8 assists. Pero siya pa rin yung best player. Papanoorin mo siya yung best player. The reason kung bakit. And maraming issues circulating Claude Kamit in terms of his defense. Ano bang masasabi niyo dun? Parang, bakit ba pag naririnig yung Claude Kamit is more on offense, pero pagdating ng defense, para agree ba kayo dun? Claude plays decent defense sa akin na. Kasi nakalaro ko naman na si Claude. Na he piles up on the scoring lang na hindi mo na talaga mapapansin yung depensa. Pa-pile up talaga yung scoring eh. Hindi mo na mapapansin yung depensa, hindi mo makita. Pero nagsisteal ng bola yan. Okay naman yung pag-cut niya sa driving lane ng mga nag-close out naman siya. Okay lang. Kaso ang dami niya kasing umiscore na makakalimutan mo na yung ibang ginawa niya. Hindi mo na mapapansin na dumidepensa Hindi mo mapapansin eh. Pero decent defender si Claude. Tsaka nakita ko rin yung laro niya or dahil nasa team siya na kailangan niyang dumipensa, lumalabas naman din eh. Pagdating niya sa MPBL, ano may mga ligang sinalihan niya na Asia, may defensive highlights rin siya. Actually, sa pinupost na So, ibig sabihin, nandun sa kanya yan. Kasi it's something you don't turn on and off. Eh. Diba? Hindi pwedeng ngayon, magaling ayokong dumipensa ngayon. Hindi ako mag-work on my defense, tapos kung kinailangan, i-on ko na lang yung defensive power. Hindi eh. Nandun na dapat sa'yo yun. So, the fact na nagagawa niya yun sa, ginagawa niya rin dito. Tsaka may mga bad habits rin kasi yung scorer eh. Parang, minsan kasi, hindi ko alam kung naabutan niyo ito kung nangyayari na ito nung time niyo. Yung pag-scorer ka, parang masyado mong pinopreserve yung energy mo sa defense para pagdating mo ng offense. Tama yan. Yung energy mo mataas. Yung role mo, siguro, scorer. Ako, nakita ko yan kay Luka. Lately lang sa Lakers lang. Kanina, ano nakita mo kay Luka kanina? Ay, hindi ko napapanood yung kanina. Pero yung nakita ko yun kay Luka na, yung mga Luka lovers, actually fan naman ako ni Luka, pero liability siya sa depensa. Sama mo rin si LeBron. LeBron the benefit of his age. 22 years na. Di ba? Kailangan niya rin talagang i-preserve. So kung papapiliin kayo, yun nga, yung sino kukunin niyo sa dalawa? To build a team around. Addition pala si Sean, may bahid siyang old school. Kasi galing din mamigay eh. Pasimple eh. So yan, sino pipiliin niyo dun sa dalawa? Okay, Sean. Sean, ikaw? Same, Sean. Sean? I mean, kung to build a team around, kasi based on experience, nakita ko si Sean sa Autograhe dati. Nakalaro namin sila semis, di ba? Tapos ang ka-championship namin kayo. Pagdating sa who he has around him, na niya eh. Napapagaling niya. Sabi ko na Sean impacts winning in so many different ways. Na marirecognize niya kung tinao mo na siya. To the point na alam niya kung sinong libre, paano niya gagamitin ito, mga taong ganyan. Old school nga magbasa si Sean ng laro eh. So, old school siya magbasa ng laro. Medyo mas sumakit ang ulo ko kay Sean during that time than with Claude nung sa championship na, di ba? So sa experience lang din, and nakikita ko si Sean na talagang yun nga, yung clutch eh. Very fan ako sa clutch niya. Pero good luck sa career ni Claude. Oo naman. Everyone here is everyone's rooting for him. Yes. Buong Baguio. Sure ball yan. So, punta tayo sa last part ng podcast natin. I think very interesting yung fantasy draft. Baguio edition. So, ang gagawin natin, hatiin natin yung group. Ito. So, sige, kami nila Migs and... Hindi to dalawaan sa basketball, di ba? Medyo lugi tayo dito. Pero kami ni Coach Jan. So, ang gagawin natin, wala open pool to.
Wala tayong pool na pipilian open. Okay. Kung anong nasa isip mo, kung yun ang gusto mo, then go. Unahan na lang. And then alternative tayo. Sige, ilan ang idodraft natin? Kahit 10. 10. 10. So, ang rule natin, dapat associated siya sa Baguio Basketball, syempre. Hindi kailangan na born and raised dito. Okay. Basta, pagdating sa basketball community ng Baguio, alam mong andun Din siya. siya. Okay. Yeah. In their Sige. prime. Yeah, assuming Prime. assuming in their prime or kung up and coming, yung potential naman. Potential, yung pinaka-high potential. Okay. Sige, so Jack and Poy tayo. So, bahala na tayo. Kung ilang point guards kukunin natin, ilang sentro kukunin natin. 10 lang, no? 10 lang. Sige. Okay, we'll build 10. Okay. Okay, Jack and Poy tayo. Sino mauna? Okay. Okay, Jack and Poy. Ano? Tayo na mauna. Firestorm. Sige, mauna ka. Mauna kayo. Sige, game. Ikaw, bro. First pick tayo. First pick, First pick. First pick. All time, Baguio. Tulad ng sinabi ko siguro, Dog Kramer. Big. Dog. Konti lang ang bigs eh. Actually, yan ang Konti pipick lang ko rin bigs. talaga. Don Kramer, first pick. Yes. Dog Kramer. Lista ko lang Lista Gusto nyo, nyo. para walang Tapos tignan natin sino talaga ang mananalo. Di bali sa editing, lalagyan naman natin ng text eh. Pero siyempre, Dog Kramer. Dog Kramer. Ikaw muna. Ikaw pick. Kumuha na rin sila ng PBA player, di kumuha na rin tayo. Si Ben. Benedict Fernandez. Fernandez. Case small forward. Okay. So tayo. SF? Small forward ba si Small forward yung Kevin? kinuha nila. Siya ilalagay namin doon. Dog Kramer. Siya rin dapat second pick namin. Ang daya, may listahan na sila. Parang alam mo na kayo magkasama ngayon. Since naniniwala nga ako talaga na defense wins championships at PBA sa PBA talaga, kunin namin si June Marzan. Grabe. Oo nga. Solid yun, man. Shell. Anong position niya? Dos tres din. Oy. Parang defensive import stopper, di ba? Solid yan. Ikaw naman. Parang hindi sa akin lahat nasisi. So meron na kaming 5-2. Dos ba si Marzan? Dos tres. Dos. Wing. Sige. Ako, kailangan ko ng shooter eh. Clary Lelefante. Dos. Prime. Irving Calixterio. Bibigyan ng mga pinuha ng mga Ikaw kaya. para magulo yung offense. Pwede na natin si Sean. So nakita, may guard na kami. Okay. Ako, wala nang paalam to. Kukunin ko na yung hero ko. Si Kuya Lionel Cruz. Lionel Cruz. Prime. Point siya, di ba? Point guard. So, power forward. nakuha namin si Tama. Dog, si June Marzan, Erwin Calixterio. Kami. Tapos, Lionel Cruz. Lionel Cruz. So, PF na lang kulang namin. Isa pang big. Sa first five. Makikitang big Puliente, pwede. Anong pangalan ni Puliente? Paul. Armando? Armando Puliente. Speed kami, speed. Speed kami, tsaka Focus kami sa speed. ang tawag Tayo 4 dito. kailangan natin, di ba? Oo. Si ST. Estimate. Grabe. May scouting report yung katim ko eh. Nag-isip na ako eh. Kailangan natin ng ano dito. N naman, di ba? So, si Sean, Poliante, Fernandez. Yes. Sino yung isa? Poliante. Yung isa. Si Elephant Lyril. Poliante. Sami Ayodeli na lang siguro. Pwede. Good pick yun, Sami Ayodeli. Laban si Sami. Kasi medyo ano yun eh. Go hard yun eh. Sana na kami. Sige, pick. Subs na, no? Bench. Kunin ko na si Claude. Wala pa kumukuha kay Claude. Claude Kami. Oo. Firecracker. Kunin na natin prime ni ano. Sino? Christian Galase, di ba? Yun. Pwede. Christian Galase. Hindi yun. Galase. Wala, tambak to, tambak. Sino tambak? Ay, nasa kasi si Erwin, ano? Nasa amin si Erwin. Tapos magalit ako kay Erwin, di ko siya drain off. Ako na lang, brother. What a friend. What a friend. Kasama ko pa siya kanina. Kilala mo to? Mismo.
Hindi, may isa kaming may Ryan Ancheta kami. Hindi nyo pa kinuha. Kinuha natin. Kinuha namin. Oo, nauna. Hindi. Hindi. Wala kami. Paano? Nauna kami. So, lamang 1, kayo, 2, ilang 3, kayo? 4, 5, 6. O, kayo Okay. rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, hindi nyo pa kinuha. O, so, pang kunin seven. namin. Hindi. Sige, Pareho. si Kuya Bart. Bart Parot. Ay, si oo Bart nga, no. Parocha. Swiss Army knife din si Kuya Bart. Ay, kunin na natin si Parocha. Ancheta muna. Ancheta na muna tayo. Talagang sa tayo sa... Big tayo wala eh. Oo. Pero Dog Wala tayo. Kramer, hindi makakatakbo si Dog pag nag-trap. Hindi nila magagamit yun. So, Kailangan natin Ipunta nila ng bench so yun. since na-bring up na rin earlier in the show, magta-tap sila, kailangan natin ng ball handler pa. Kunin natin si Coach Ricky Da Silva. Si Kuya Jun. Balares. Balares, Pwede. Isa Sa pa. tingin ko, Grabe. pwede siyang tumapat dyan kay Kuya Ricky. Oo. Kunin namin si Japet Buenaventura. Uy, grabe ah. Wala kaming big eh. Wala kaming big sa second Japet, point ah. eh. Oo. Si Japit, wala kawawa yun sa Matangkad. Hindi, pero yung height nila, wala silang speed. Nasa atin. Oo, wala. Nasa atin yung speed. Speed tayo. Kailangan natin ng yung mag-i-endure. Oo. Kailangan natin ng pambawas dun sa mga... Kasi may mabibilis din sila eh. Enforcer ang hinahanap niyo. So, pabawasan lang natin yung mabibilis nila. Kasi sino bang solid sa kanila na talagang scorer? Sa kanila? Erwin. Yung mabilis Claude. ha? Erwin, oh. Claude. Oo. Eh kung pilayin mo yung dalawa. Wala na. Yung matatag na Sinong din gagawa nun? Si Mike. Mike Suneta. Sulweta na. Grabe. Sulweta na kami. Grabe. Kuya Mike. Tama, Mike ha? Wala mo na. Brother, alam mo na Roll, kagad yung roll gagawin mo. Wala mo na. O last na, Game no? plan. Last. Last na tayo. O sige, kunin na lang natin si Kevin Orduña. Hindi pinapansin. Ayun! Hindi pwede. Nasa team nga namin eh. Hindi naman. Manalo na yan. Hindi siguro si Kevin Orduña yung pambantay nyo kay Dog Kramer. Pero pwede rin. Pwede rin. Para mag-isa ko na lang dun sa isang team ah. Tank build. Parang tatlo na kayo dun ah. Oh, sino yung pambantay nyo kay Dog? Rocky Nunez. Rocky Nunez na. Prime ah. Pick ah. Try ba? Tingnan nga natin. Feeling ko tambak to siguro mga kwan. Hindi naman. Siguro mga nanalo tayo. Siguro, Nanalo tayo. So, flash. After first, lalamang natin yung sa mga screen, yun. no? Lalamang sila sa first quarter. Pero pagka pinasok na si Mike, Wala na. second, third quarter, Hindi, fourth. di ba yung big man nila si Dog? Oh. Wala, kasama ka na sa injury ni Mike. Nandun ka sa kapila. Yung ka-jumble niya, pag talon, iwan pa. Saglit. Isang disqualifying foul lang ang pwede. Ay, isa lang. So, isa lang matatanggal niya sa laro. Alam mo, Unless hindi siya alam mo, makahuli. nagtiwala ako kay Mike na kaya niyang 2-in-1 yan. Kaya yung 2-in-1 May Mike yan. X-factor sila eh. Yun yan, si Mike. Just ko po. So, actually, marami tayong names na nilipat. Actually, marami pa eh. Si Coach Tony De La Serna. Hindi, kasi PBA rin. mag-add tayo to reserves. Kung actually kulang pa rin eh. Dami nating linibaut na... Coach Joel, solid din mo. Joel, solid yun. Ang dami. Hindi Alam mo sino rin solid? I think, kasabayan mo ba si Billy Guado? Ayun, isa pa pala solid yun. din si Ay, Billy. oh, Guado, di ba? Solid din si Billy. I mean, solid din. maraming position pwedeng ilaro, no? Jack Duran. Pero kasi yung mga yan, parang ilang years lang sa Baguio talaga eh. Di ba? Ang dami yan. Nanoy, Nanoy. Gaspar. Lakong. Ang dami mga galing eh. Diba? Lakong. Si T1 nga, hindi natin nakuha. TY. Oh, si T.Y. di ba? Mendoza. Archie Reyes. Di ba? Ang dami, ang dami. Dami. Kasi kung titignan mo, ang dami talagang potential dito sa Baguio. Wala lang tayong tamang platform and opportunities, di ba? Kasi parang pinag-uusapan nga natin nung nakaraan, di ba, na yung level of competition dito sa Baguio, very lang eh. Hindi siya ganun kataas compared sa Manila. Di ba kaya ako magaling ka dito sa Baguio? Pagdating mo ng Manila, para kang, uy, shucks. Tsaka siya, let's be honest, much lower than other key cities. Kahit tanggalin na natin yung Manila, lower than Pampanga, lower than the Cebus. I think it has something to do with the height nga rin kasi talaga. I mean, nung junior NBA, di ba? Ako doon eh, nagparang coach. So I saw guards na maliliit na guards na coming from Manila, Cebu,
na you would consider na pag taga Baguio yun, hindi na, pag ganun ang height mo coming from Baguio, playing sa Manila, hindi ka na, wala ka na, mag-freeze ka na. Pero these players, kaya nilang mag-compete with their height. Kasi nasanay silang makalaro, yung mga matatangkad talaga. Sa atin, kung ako malaki, tapos pinunta mo ako sa Manila, ang laro ko is malaki for bigs, hindi ako makakompete. Kung maliit naman ako, linagay mo rin ako sa Manila, and seeing those towers, yung mga tall guys nila, mag-freeze ako. Hindi ko alam paano sila iwasan, move, or ano bang skill ang kailangan ko to be successful. Kasi hindi ako na lumaki na ganito kalalaki yung kinakalaro ko. Di ba? Physicality. Physicality, ganun. Pero if you were, sa tingin ko, yun na pinaka factor, height natin. Height natin dito sa Baguio. Yung height na naglalaro dito sa Baguio, di ba? Yun ang una mong titignan eh. Hindi naman kayo maglalaro sa court muna eh. Pagdating nyo sa venue, sa gym, anong una sasabihin? Tatangkad naman ang kalaban natin. Yun eh. Hindi mo naman sasabihin, ang galing naman nun. Eh, hindi, nakatsinelas pa eh. Pero naglalakad pa lang sa may locker. Yun na yun. Ang tangkad, grabe. Nakita mo yung ano nila. Yun, hype. Hindi mo, kung meron tayong confidence na kasalubong ko to, 6'6". Pero dahil sanay na ako makalaro ng 6'6", hindi ako bibigla, hindi ako mawawaw, di ba? Pero wala tayong pang-expose sa mga bata, wala tayong mga 6'6" para ma-expose mga bata. Mismo. The only thing I think, traveling hoops, na pupunta kayo sa, I think the closest is Pampanga. I think Pangasinan has height, so if may liga doon, pababain. Or them, inviting them to come up, di ba? Kasi may mga, ano naman ngayon, may mga traveling teams. Yes, may traveling teams, I think. Sponsors. Yes, parang, yun lang. Ano na naman tayo, sponsor kailangan. Parang AAU, no? Parang ganun. AAU. Kasi, nakaka-compete in terms of, since guard-dominated nga yung basketball ngayon, nakaka-compete yung guards natin, Claude. Compete siya pag dinala mo doon. Tama. Maganda nga i-guess natin siya dito para at least makita natin yung perspective niya. Mismo. Experience, ano ba talagang pinagkaiba? Kasi sino magkikwento pa? Kung sino yung mga naka-experience doon. Correct. Nice. Alright. Good stuff! Pero tingnan mo ang dami pa rin natin hindi na pag-usapan. Ganun ka. Dami pa tayong topic na ganun kalawak ang basketball, ganun kalawak ang basketball. Hindi pa natin na-tackle yun eh. Sabi natin nung last, mag-focus lang tayo sa isang topic. Kasi kakainin na nun yung buong podcast eh. Pero ang daming kailangan pag-usapan dito. Maraming pang magandang pag-usapan. Actually, totoo. Lalo na sa basketball. Dito sa Baguio. Oo. Mas lalo yung mga up-and-comers natin from high school. Na, di ba kasi? Grassroots. Yun, hawak nyo yun. Especially now na yung basketball ng high school is 18 ka na papasok ng college as opposed to before na 16. 17, college hoops ka na. 17 ka rin nun. 16, mga ganyan. So, anyway, for another time. Tama. Pero quick answer lang, gusto ko malaman. Kasi syempre ongoing nga eh. Ongoing yung interbatch ng truan. Sino ang predictions nyo na manalo for bracket A and bracket B? Bracket A yung... Bracket natin. A are the youngest. Oldies. Sa B, sila mga... Ito, yung basis natin, 2003 to 2011, yun yung bracket A. And then, yung mataas na yung higher bracket is 2012 to 2025. Okay. Ako, I've seen the games, no? Major factor yun, availability ng sino maglalaro. Yung consistency ng... Yun din nga sasabihin ko. It's hard to predict. Kasi... Minsan may malalaglag dahil yun isang key player. Wala. Alam ko walang team, pero yung O2, malakas yun. Pag nabuo yun. Sila Erwin din yun eh. Oo. Pero naglaro yung dalawa. Like ikaw, batch mo, hindi ka nga naglalaro eh. So, paano magiging threat yun? Sobrang threat yung batch mo. Nandun si Carl, Pero based on the roster. Si Sean ba naglalaro? Si Sean nagpanalo last. Sa tingin ko, if nagtuloy-tuloy si Claude, yung availability ni Claude sa batch niya, and yung availability ni Sean sa batch niya, sila magtatapat. Pero malakas nilang 2019 eh. Kasi tinalo nilang 2016. Talo sila Claude doon, di ba? Andun si Claude. Sino ba ang 20? Tsaka wire-to-wire, labang sila, di ba? 2019, sino 2019? Oo. Sila Afuyog. Pero kasi ang basketball dito sa Baguio, pag eliminations, parang wala kasing competitive nature masyado yung age nila eh. Parang tropa-tropa eh. Pagdating sa eliminations pero pagdating pag nag-all-in yan ng championship, semis pa lang. Hindi mo talaga makikita. Oo, actually. Kasi wala naman silang pakialam, lalo na yung format, wala naman yatang mahuhulog eh.
Ako talaga. Ganun ba? May play-in. May play-in. Nilagay sila ng Di ba? play-in. So, doon mo makikita eh. Pero ako, kung ako tatanungin, yung batch nila, nila season, Sila, yung mga babata, sila 2021? 2021 ba yun? Tinalo sila kagabi. Pero in terms of yung speed, condition, availability, Sa mga bata. Oo. lahat yun. Another factor, no? Kasi yung championship, back-to-back yun yata or last eh. Or yun game 2 and 3, back-to-back yun eh. That favors the younger team. Oo, totoo. That favors the younger team. I think that if there was a 2 or 3 day break before game 3, may laban yung I think it's more of availability pagka ganun na. 4. Hindi naman sila, it's not that far yung makaka-recover pag ganyang pang age. Pero ang last year, sino ba 4 versus 13? Yeah, oldest 9 years. versus younger. 9 years. 04 versus 13 ang championship last year. Iba yung 10-year gap. Oo. Tsaka syempre, consider mo rin yung bench. Pag umupo yung scorer mo, di ba? Umupo si Claude. Sino nang next? Umupo si Sean. Sinong next? Di ba? Paano pa nag-decide mag full man to man yung 2020? Correct. Buong game. Kasi tingnan mo, papagurin nila yan. lalo na yung I think ang clear, I may be wrong, no? Pero ang clear advantage ng 04 sa 13 is bigs. Yeah, physical. Physicality. physical sila. Pero the bigger players get tired more easily. Yes. It's Mike Salinas and Heinz injury Akdong. pa. May injury Heinz sa- Akdong, mabigat ang kahan nila. So, natakbuhan rin talaga sila nung game. Yan ang three. Di, tsaka, run and gun game. Deep din ang roster ng 2013 eh. Kasi, Bata sila, tapos na nun, tumatakbo pa sila. Oo, 2013 Akisa Abuan. ay Ponce. Siya buwan ba na doon? Abuan 2013. Buwan, yes. Yung Adrian? Sipag Ay, yung tumakbo. Hindi, Adrian, 2004. Ay, 4. Oo. 4 ba si Adrian? Pero dun sa B, sa tingin nyo, yung sa younger guys, The ang mga youngest champion, batch. The youngest batches. na talagang skill, no? Skilled and batak Skilled and and, batak. and conditioned. Tsaka kompletong coaching staff nila kasi parang sponsored by Berkeley ata eh. Pero kung natakot 2020 ang mga 2020 pataas sa, kunyari, bigayan ng 2013 nila Claude, Yun, yun doon sila. na siguro game changer yun. Tama. Tingin ko maganda yun. Hindi ko alam kung anong format, pero yung champion of A can beat the champion of B. Hindi, parang may mag-champion na dito na sa Sino sa A? Sino predictions nyo sa A? 2008 ako. Ako 2005. Sino mga? Kayo ba Ako 2005. Uy, men, malakas yung batch namin. Kompletuhin mo lang lagi. Laro ka kasi. Pero considering, totoo pa rin, nagkukulang-kulang pa rin kayo. Sino ba yung nakasalubong ko neto lang? Sabi ko, ang lakas ng batch niya, sabi ko ganun. Pero paano yan? Considering na you're getting from so a wide range of pool of players. Kasi nga, hindi lang naman, we're not talking about one school batch. Oh. Yeah, we're talking about iba't ibang schools and batches. So, ang daming players niya. Tapos sabi sa akin, kulang-kulang naman kami. Kulang ko na. Yun yung availability tsaka consistency. Nangyayari pa. Saka yung lineup ng 08 Kaya Melbs. Pag na ako, tanggalin mo na ako. Grabe talaga. Carl Candido. Versosa. Carl Mula. Carl. Darien Ocasyon. Big man. Big man namin, Chad Villanueva. Yung police. Ay, putra kasi ako si Chad. Tapos yung isa pang police. Si Mark pa. Raymart, Makadaig. Makadaig. Yung isa pang big namin, si Labanja. Yung big na... Si ano ba kamatch nyo? Si Pao Abriol? Hindi, no? Hindi. 7 si Pao eh. Yung Adrian Lugo. May PJ pa kayo. Naglalaro ba si Lugo? May shooter kayo. PJ De La Cruz. Shooting. Ang lakas niya, no? Oo. Lalaban naman Sige na, bangkitin mo na sarili mo para Hindi pa naglalaro yun. hindi pa naglalaro yung, Oo, yung kasi- Kevin Orduña nila. Nasa process of becoming. Pero tinalo namin kayo nung eliminations Kasi last 4 season. lang yata kami na. Ayan tayo sa availability. Pero yun, availability. Parin. Malakas pa rin ang ano talaga. 04. Malakas ang 04. Pero nauubos. Hindi, malakas din ang 03. Puro daw sila shooter. Hindi ko alam kung sino. O3 malakas sa tingin. Andun si Julius? Yun ang hindi ko. Andun siya. Ay, oo pala. Andun siya. Sino Julius? Rogelio. Ba't nandun si Julius? Rogelio Basto.
kasama niya. Basto. Si Rogelio. Actually, si JR. Solid din si JR. Jerry Clan, gano'n pa rin. Kalara? Si JR. Oo. Yun yung throwback na shoulda woulda kuda rin. Isa rin yun. Mismo. Pero sa 8, yun ang prediction ko, champion. Babawi yan. Ako, 5. Yung championship kayo last ha? Sino kalaro din? Hindi, kami yung quarter. Hindi, 04 versus 13. Kami, Sila Joel, nandun pa, di ba? 5 ang nag-champion nun. Play-in champions kami. Play-in champions. Maganda yung sa kanila nun, talagang ginapang nila. Pagdating ng pinaka-crucial, 6 lang sila. Ang galing. Ang galing ah. Yun ang problema no? Pa Christmas na nun eh. Tapos, Nagbakasyon na lahat. noon na nakalaro namin yung 11. Natalo namin. Pagkatapos mo palang matalo ang 11, kinabukasan may laro ka ulit. Ayaw na. Kinabukasan kalaro namin 9. Sila TY. Natalo na naman namin. Tapos nung kinabukasan, 13 na. Nakikiawa na yung mga tao sa group chats. Parang awa nyo na, patalo na tayo. Ayaw na maglaro. Oo. Nung 13 na, wala nang pumunta. Wala na, talo na. Mismo, pero shoutout sa True One. I think, arguably, the best format. Tama, No doubt. totoo. Most fun. Totoo. Most fun. I mean, nag-organize rin kami ng league, but this one, they got it right. Kudos na kay Gideon. Boss Gids. Gids, Galing, galing. Good job, bro. Good job. I-end na natin to. Hindi na ito matatapos. Kaya nga, dami talagang pag-uusapan. Wala. Thank you so much. Salamat. Next episode ulit. Next episode ulit, guys. Suporta, guys. Thank you. Anything to plug? Hope Dreams, summer camp. Start tayo ng June. This time, camp, training, and we're planning on having like an intramural type tournament for our campers. So yan. And Chongsan 3-on-3 Hoops Challenge Volume 4, Uy. July. Yes, sir. So, Yes, sir. Flash natin lahat yun. Yan o. Mismo. Please. Brother. Nothing to plug. No, but yeah, it's support the grassroots, the different grassroots basketball Thank you. communities, the different grassroots organizations in Baguio. Mismo. They're doing a good thing for the community, and they're changing lives, and they're helping build dreams. Yeah. All right. Thank you so much, guys. Peace. Good night. Bye-bye. Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook, and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.